We thank you for your faithfulness, Father. We thank you for the grace that you have given to us. Grace, Father, to move forward. Grace, Father, in our needs, in our weakness. And Father, we just want to glorify your name in our lives. Father, have your way and let your will be done in our lives, Father. And Father, we continue to acknowledge you. We continue to ask you, Father, that you will fill us more with your presence. Holy Spirit, fill us more. More of you, less of us. Continue to fill us. Anoint us, Father. Anoint us more. We're nothing without you, Father. Tonight, Father, your agenda. Have your way in our lives as we open our heart to you. Speak to us. Speak to us, Father. We thank you for this gift of family. We thank you, Father, for the life of each and every one. We thank you, Father, for your grace, Father, to help us na mag-grow and mag-mature to be like you, Father. And thank you. Thank you. We thank you, Father. Salamat kayo, Lord. Have your way tonight. Have your way. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Mayang gabi sa tanan. Naba mo ikuan. Foam, foam. Sige, mayang gabi sa tanan. We will continue with our we will continue with what we are doing or what we are following in the Great Commission in Matthew 28, 18, 19 to 20 that of course the second half of the Great Commission is you teach them everything that Jesus commanded to us. So from the start, aning DCIM, we started with everything that Jesus taught to us. No, tanan nga gitudlo ni Jesus Christ because that is the command of Jesus Christ to teach every one of you about his teaching, not the teaching of Moses, not the laws of Moses, because in the Matthew 28, 18, 19 to 20, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. And the second half is you teach them everything that Jesus commanded. So, dili lang di ay we're not just called to reach out people, but we are called to disciple people. Amen? So, lahi ta kanang magsige lang kag evangelize diya sa gilid, tapos pasagdan ninyo, dili ta mao. Because it's okay na mag-evangelize ta sa kilid, but we are called to produce disciples. And of course, we need to teach them everything that Jesus commanded. That's why Jesus Christ is into quality, not quantity of people. So makita ninyo si Jesus Christ, he feed the 5,000, but he focuses on his 12 disciples. Why? Because he wants quality disciples, not quantity. So saon man imong daghan, pero dili pud maliwat og batasan sa Ginoo. That's why we need to teach them everything. We need to teach everything to obey. The Bible says, teaching them to obey. Dili lang sa ta magsigig tudlo. Mao na nga naay mga leaders above you para tudloan mo mag-obey. Sada ninyo? That's why you need somebody pod nga
tudlo sa inyo nga mo-obey sa mga gitudlo ni Jesus Christ. And padayon ta we are now in Matthew 20 verse 29 to 34. This is also the teaching of Jesus Christ. As they were leaving Jericho, a large crowd followed him, and two blind men sitting by the road, hearing that Jesus was passing by, cried out, "Lord, have mercy on us, Son of David." The crowd sternly told them to be quiet, but they cried out all the more, "Lord, Son of David, have mercy on us." And Jesus stopped and called them and said, "What do you want me to do for you?" They said to him, "Lord, we want our eyes to be open." Moved by compassion, Jesus touched their eyes and immediately regained their sight and followed him. So take note, no, this is I read the NASB 1995 version. So three things that we must learn in this scripture. So, number one, when we are in need, we must cry out to the Lord for help. Amen? So, number one, dyan din na to, ginaremind ta sa Ginoo, kung naamoy need, you need to cry out all the more kay Lord. Dili yun mo ka nang mawad-an ba o ka nang paglaom. Lord, no, need na ako magbago. Need na ako nga ma-overcome ning ako ang mga gina-go through karon. Temper, lust, anger, sa manay mo gina-go through nga problema. So, every need na to, kailangan jud ka mo cry out. You need to cry out kay Lord. Amen? The Bible says in Philippians 4:19, God will, and my God will supply all your needs. Take note, you cry out for your need, not your wants. Amen? Ang imo ang hilakan sa Ginoo, ang imo ang panginanglanon, dili ka ng mga wants. Klaro? So you cry out because unsa man kung tanawon nimo, when you cry out to the Lord, number 2, you need to be specific. Kailangan, kung muhilak ka sa Ginoo, kailangan be specific when what you're crying out to the Lord. For example, Lord, I need the blind man, they're specific. In Matthew 20 verse 32, they said, and Jesus stopped and called them and said, "What do you want me to do for you?" Take note, nangutana pang Ginoo sa ilaha. Kay gusto sa Ginoo, specific ka mangayo sa ilaha. So kung need nimo, tagani nag-ingon sa ko, "Pastor, magsigimig bahaan ba?" Unsa may mangayo kag specific, Lord, gusto nako, kailangan nako, Lord, need na mo og balay nga dili mabahaan. Mo na mo pangayoon. Dili ka magsige reklamo og baha, pangayo day ka sa Ginoo kay naminaw man ang Ginoo sa imong mga needs. Amen. Ang pangutana, ni cry out ka karon kay nagbaha. Inig-undang sa baha, wala na pud ka ni cry out. Tinuod, while these people, kaning blind man, they cry out more. Nakuha ninyo? Wala sila ni undang. Nya, take note, when they cry out, genuine jud kayong ilang heart. Kanang tinud-anay ba nga, muhilak jud sa Ginoo nga, Lord, need jud na mo ni. Need ni mo pang tuition. Be specific. Ako na-bless pa ko sa akong ginahinay-hinayan nga gina-disciple din ni katong namin mga nakakita din hino kaganiha katong staff na ako dito sa rehab sa Kaakbay, nagpapirma siya din ni gina-disciple na ako na siya hinahinay. Actually si Hanshin ang naka-kuan sa iya, naka-win ato, naka-RW na pud siya. But kana laging dagan kayo ka ng mga sulsol, persecution, murag nilaylo siya ba? Pero wala ko ni undang sayag disciple. Tudluan ako siya mag-pray, ginatudluan ako siya unsay unahon niya, ba? Nag-testify siya karon, nagipaskwela daw niya yang anak sa kuan sa Davao Doc. Niya wala may trabaho yang asawa.
Tapos siya, pila ra po yung sweldo dito sa rehab. Balo ka, na-amaze ko, sir, ana siya sa kuha. Ano man, 100% gihimo nga scholar akong anak sa Davao Duk. Wala jud may bayranan. Grabe jud kay ang Ginoo, makaingon siya ba? Gipangayo na ako sa Ginoo nga siya daw mo paskwela sa iyang anak. Wala man jud siya pang paskwela, allowance ra iyang matag. Tapos ang amazing, number 1 pa daw siya out of 140 sila. 180 yata sila nag-take sa scholarship. 40 sila nakapasar pero top 1 daw ang iyang anak. Kita nimo ma-amaze ka ba anak ko no? Makalipay ba nga kana gani kini sila nga kanang hinahinayon lang nimo. Naminaw ba no nga specific ang ilang prayer. Same kay Lord. Kabalo na gud ang Ginoo unsay need atong mga buta. Pero nganong nangutana man siya. Kay gusto ni Lord maging honest ka ba sa imong need? Need nimo mabago imong bana, yan po. Need nimo mabago imong asawa, yan po. Need nimo mabago ang imong mga anak, yan po. Lord, I need you. I need you to help me ani nga area sa akong life. Amen? Tama diha? You need to be specific. So take note, kita ninyo, so again, sa number 1, we need, when we are in need, we must cry out to the Lord for help. Kung sama na inyo ang mga need, you cry out to the Lord for help. Amen? Maski wala na solusyon sa iyong problema, pangayo yun sa Ginoo. So, kung sige pangayo aning duha, they cry out for sight. Tama, gusto mi makakita, Lord, niya na ang duha kabuta. Pero take note, when they cry out to the Lord, nayo gasamok-samok. Diba, gibadlong man ni sila, uy, pagilo mo. Diba? Tanawon ninyo, gibadlong. Diba na siya diyaw? And 2 blind men sitting by the road, hearing that Jesus was passing by, cried out to the Lord, have mercy on us, son of David. The crowd, sternly told them to be quiet. Paghilom. Ano siya? So na yung mga somebody pod nga magpahilom sa imuha kung nakaginapangayo sa Ginoo. Kana ganing murag maundang nakagpangayo ba? Pwede ka ng mga people around you, kanang discourage mo, duldol mo sa Ginoo. No. Kanang kuan, kanang simba-simba mo, sige ra mo pamantay og uban. Kaya na no. So, nay mga somebody nga mag-discourage sa inyo But ayaw na ninyo pansina. Focus mo sa ginapabuhat ni Lord sa inyo Ngano man. Pangutan na kung ano. If gipansin ni sa blind man kining namadlong sa ilaha nga mga people, wala nila na-experience ang miracle ni Lord. Same sa inyo Even families ninyo. Even mga relatives ninyo. Kung kini nga mga people, ginabadlong kanila or ginapugngan nila ang imong relasyon sa Ginoo, ay dyan magpadalaan na. Amen? Tagan kaayo, even sa ato adiri, reklamo nila lang papa, yung mama, pero pag abot dito sa inom, di man lagi magbadlong ilang mama o papa. Pero kung ni-step out lang ka, sama sa imong pag-step out sa imong mga bisyo, di mas gwapo unta na itabo sa imong kinabuhi karon. Amen? So, we need to cry out for help. Amen ba? Because God will supply our needs again, not once. That's why we often pray for once. Basig mas daghan pa ang imuhang pagpangayo nga, Lord, I want a new paddle. Pero
Murag mas consistent imo ang new paddle nga prayer ba kaysa need nimo mabago imong kinabuhi. Mangyana God. Bitaw no? Ayan na ba, Lord? I want a new paddle. I need. Need na ba na? Or want? Okay. So, again, you ignore those who will try to stop you. You might miss out what God wants you to do if you please other people. Amen? Ma-miss out nimo ang mga gusto pa-experience ni Lord sa imo. Focus on His Word and allow the Holy Spirit to lead you. Amen? Not the voices of those people nga mo discourage sa imong relationship sa Ginoo. Amen? So, again, ikaduha, we need to be specific. So, be specific. Ingon na ako mo pray. Lord, I need your anointing. I need your wisdom. I cannot explain this to your disciples, Lord. Sa imong mga anak, Ginoo, di ko ka-explain ani kung di ko nimo hatagan og anointing. Tagi ko wisdom. Specific ko mga sa Ginoo. Even specific sa mga, for example, you need ka ng init kay kag ulo. No? I be specific. No? Lord, I need to overcome my temper. Help me. If you are in pornography, you need to ask for help sa Ginoo. Be specific, no? Na Lord, help me na ma-overcome na ako ni. Amen? You ask for help. So, if you want a forgiving heart, Lord, I need you to give me a forgiving heart. Amen? So, next, be specific as what I have said. Number 3, be willing to accept your need. So, sa maning, Matthew 20 verse 33, they said to him, Lord, we want our eyes to be open. Kailangan, be specific ka sa imong need and dawaton nimo ang imong need. For example, Lord, kuan kay ko, kanang initon kay kog ulo, Lord, I need your patience. I need, Lord, murag manhid kay ko, kanang manhid kay ko, Lord, I need your compassion. I need your love. So dapat, specific ka, but humble down nga, dawaton nimo imong situation. For example, you are addicted to drugs. You accept it to the Lord. Dili pwede nga, kira ko, i-hide lang na nimo. No. Be specific ka nga, need nimo freedom, kay mao na imong situation karon. Sabta ninyo? Dili pwede nga, nangayo lang ka, pero dili pud nimo dawaton ang imong sitwasyon karon. Na you need freedom because mao na ni imong situation. Amen? So, you need to, kay, kung tanawon nimo, diya siya, we want our eyes to be open. Giyang ko nila nga we are blind. Tama? Lord, I am a blind man. I need my eyes na ma-open. We need our eyes na ma-open. Amen? So, 3 things, di ba? You cry out for help, for your need. Kedua, be specific. And we must be willing to accept our present condition. Tawaton nimo kay di man magsugod. Ayaw na tagu-taguin yung situation. Kay kung dili ninyo dawaton inyong situation karon di jud mo ma-set free. Amen? If you are prideful, you accept that you are prideful. If you are hooked to drugs, you accept that you are hooked to drugs. If you are hooked to vices, you accept that you are hooked to vices and you ask for that help from the Lord. If you are prideful, you accept that you are prideful and ask the Lord for humility. Amen? Di yun mo ma-set free kung dili ninyo dawaton. Amen? Then, again, Matthew 20 verse 34, move with compassion. Jesus touched their eyes and immediately they regained their sight and followed him. So, take note, kung matubag sa Ginoo, if God will answer your prayer, the reason why God answered your prayer is for you to follow Him. Ang problema sa uban, matubag ang ilang pag-ampo,
Dili na mo follow sa Ginoo na nga busy na sa negosyo, na busy nagpangwarta. Kuha ninyo, Lord, I need you. Wala na may bugas. Oh. Bundakan kag negosyo. Mas excited pa mo mamalit dito og pisa sa yang guring kaysa mo apilog meeting din eh. Kuha ninyo? Gitubag gani ka para i-follow nimo ang Ginoo. Dili nga ka nang daghan kay mong excuse. Amen? Klaro kayong Bible lo, sa yang ingon diha. Immediately they regain their sight. What is the reason why God regained their sight? For you to follow. Mo follow ka. Unsa man reason nganong tubagon sa Ginoo ang imong ginaampo for you to follow him. Dili follow ang imong negosyo, dili pa nga follow ang imong pangwarta. Amen ba? Ang imong pangwarta gamiton nimo para mas mahimaya pang Ginoo sa imong kinabuhi. Tama mo diha? Klaro? Kaya usay magsige mo pangayo sa inyong need tapos pag abot sa inyong mga need na met sa Ginoo, wala na, di nakaka-follow. Tama mo diha? Inay mong tapa, dili na ikaw. Klaro? Immediately, they regain their sight and follow. Unsa may capital letter diha? Him. Oh. Immediately they followed him. Dili followed their business. Klaro? Ang imo ang business, i-bless ka ni Lord ana para mas the more ka maka-follow sa iya. The more ka mag-mature sa training, the more pa ka maka-reach out og other people, the more ka maka-bless sa uban. Dili nga daghanan mo no mo excuses, no? Mao na nga kuan ba? So, okay na mo ato, no? Sa Matthew 20 verse 34. So, these are the teaching of Jesus Christ. And let us continue in Matthew 21 verse 1 to 3. So, Matthew 20 man to. Take note kining Matthew, daghan kay ginatudlo Jesus Christ dire. Di ba? Nagsugod ta sa Matthew 5 sa Beatitudes. Kita ninyo? Gisugdan nato ni naapa lang ganito sa Matthew 21. Sa pang Mark pa, iyok dyan, no? Daghan pa kay tudlo Jesus Christ. Then, we will go now to Matthew 21 about the teaching of Jesus Christ. Guys, kabalo ba mo, minamo niya. Kung inyo aning itudlo sa inyong mga disciple, kining atong ginatudlo dire, when you teach this to your disciples, the Bible says, teaching them everything that I have commanded you. Promise ni Lord, I am with you always. Di jud mo magkulang. Kami testimony na muna. Ngano dili jud mi mo undang og tudlo ani. Wala man na after dayon aning kwan kining mga promises ni Lord. Pero sa amo ang kinabuhi, na experience namo ang giingon sa Ginoo nga I am with you always. Di jud mo mabalaka daghan na kay mga sakit, testing nga gipang-agian. Pa jud mi gibiyaan sa Ginoo. Troubles, finances, families, wa jud mi gipasagdan sa Ginoo. Giban din sa balay, wala jud mi gipasagdan sa Ginoo. So, nagtubod pa noon. Grabe kayo ang Ginoo. That's the promise. Mo na maminaw mo, nga itudlo sa inyong mga disciple. O itudlo sa mga nawin na ninyo nga naka-RW na. Tudlo ninyo, kung dili mo tudlo inyong mga leader, ikaw tudlo. Mo na nga gina-welcome mo din sa Tuesday para kamo pod makadungog ani mga gitudlo ni Jesus Christ para kamo pod kung dili man mo i-meet sa inyong mga core leaders above you, kamoy mo tudlo sa imong kauban nga naman ang promise padulong sa imo dili padulong dito sa imong leader nga wala gatudlo ani. Amen. Tama mo diha? Sige, Matthew 21 verse 1 to 3. When they had approached Jerusalem and had come to Bethphage at the Mount of Olives, then Jesus sent
two disciples, saying them, na siya dira, go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied there and colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them. And immediately He will send them. So take note, when Jesus Christ traveled, He's not like a king. No, nga katuganing mga king grand entrance or their unlike other king, they use horses when they parade or when they have kanang grand entrance nila ba. Si Jesus Christ, He uses the most stupid animal, which is the donkey. Kung bantayan ninyo, Satan uses the most uh, uh, clever or kanang crafting animal, which is the snake. So makita ninyo, ang difference ni Jesus Christ o ni Satan. Si Satanas, gigamit niya tong mga bright. While kining bright nga animal. While si Jesus Christ, gigamit niya ang pinakabugo nga animal. Makita ninyo? So take note, this is to remind us na ang gamiton jud sa Ginoo nga isuroy sa city or gamitonon jud sa Ginoo para lang jud mahimo kang kahayag sa syudad kay sa syudad man niya gigamit ang donkey is katong mga tan-aw nila nga mubo nang ilang tan-aw sa ilang sarili. Ha? Ano naman? Mabasa siya? Tabuni sa likod. Okay. Sige. Madunggan pa diya sa likod. Or paduol na lang mo diri gamay. Brad, kuwag isa ka kwan diya, bing. Ipatong na lang na, bay. Kay mabasa diya, taligsik. Kamo nga naa sa likod, katunguban, diri na lang mo. Diri na lang ang uban, no? Katunguban, mabasa. Ipatong na lang na, bay, para... Ha? Gusto ni mo na stand? Kuha na lang ang stand. Dili, kanang speaker para madunggan sa likod. Okay. Padayon ta, madunggan sa likod. Tubag. In Jesus' name, no? We command your rain to stop now. Para madunggan na imo ang word, Lord, in Jesus' name. Okay. Okay na. Okay, badayon ta. Sa itong kaniya, ang snake ang gigamit ni Satanas. Mao na yung pinaka-wise and shrewd nga animal, ang snake. While ang donkey ang gigamit ni Jesus Christ. This is now the picture. Kung tanawo ninyo, kung saan word diri ni Kuan sa mga disciple, Mateo 21 verse 3. Okay, Mateo 21 verse 3. Bisaya daw. Okay. Balik din mo dito, balik dito.
para sa English. English, okay. Diri pa, next slide. Okay. The Lord has need of them. Jesus Christ needs those people nga humble, dili prideful, dili kayo kanang taas kailang tanaw sa ilang sarili, dili clever, dili wise sa ilang pananaw sa ilang sarili. Kaning kalibutan, ganahan kay sila sa mga wise, sa mga taas kay tanaw sa ilang sarili, ganahan kayong kalibutan ana. Pero ang Ginoo, mas ganahan siya, need sa Ginoo kaning mga tao nga murag dangki. Nga tanaw gani nila nga murag wala na human, di ka ba lumubasa, kanang mga murag kanang nay kwan ba kanay humble nga heart ba. Mo'y ginapangita sa Ginoo, mo na gusto sakyan sa Ginoo. Amen. So pamili mo. Kung sa inyong gusto mo sakay sa inyo ang yawa o ang Ginoo. Oh. Ginoo. So sa may need sa Ginoo, katong mga people nga murag dangki. Dili po nga murag mog dangki nga mog tanga na jud dili nga nana. Ang pasabot ani humble nga mga tao. Dali lang i-correct. Amen. Imagine ninyo, wild ang donkey nga to siya, wala pa to nasakyan sukad-sukad. Pero pagsakay ni Jesus Christ, nahilom lagi. So need daw sa Ginoo ang mga people nga murag donkey o kinaiya. Ngano man, pangutan ako ngano. Kabalo ba mo? Ang gigamit baya sa Ginoo para mostorya kay Balaam, prophet Balaam, donkey. Mo na gamiton mo kamo nga di ka ba lumubasa, kamo nga dili tanaw ninyo nga murag wala mo kay mo nada sa Bible. Kamo nga tanaw ninyo nga maldito man mo, wala mo nang human. Kamoy gamiton nga mo lecture anang mga hawd kay tanaw sa ilang sarili. Which is tinuod. Ibaduol sa inyo ang mga pastor nga mga badlongon. Kanang tanaw nag-graduate og kanang mga divinity unsay magipang-graduatean ana. Among umuwali ana. School of Witness lang ang muwali ana nila. SOW lang nakahuman og 1 nagtulang no pagani nahuman og 2. Pero magtingala ka gamiton sa Ginoo dili ka tong mga clever og wise, mga intellectual people dili ko na. Ang ginapangita sa Ginoo are those humble people. Amen. Naba mo diya? Sige. Bisaya. Kung mangutana kaninyo, tubagan ninyo, kainanglan kini sa Ginoo. Tanaway mong tapad, kainanglan ka sa Ginoo. Amen? The Lord's needed them. Oh. Kinsa man na sila. Katong mga humble nga mga tao, dili katong mga hambog. Naba mo diha? So, karon human na makagtanaw sa imo silingan no. Tanawa daw imo sarili ron. Kung imo ang tanaw ba mura kag dangki, kanang humble ba, kanang murag tanaw nimo murag wala kay pulos. Oh. Kanang tanaw nimo nga murag wala ka nibawan sa Bible. Kanang wala na kay panghambog sa imong sarili, mapanghambog ra nimo ang Ginoo, ay gamiton nun kay ka. Kainanglan ka sa Ginoo. Pero kung tanaw nimo sa imong sarili, memorize na nimong Bible, ikaw na'y hawd sa Bible, ikaw na'y maayo sa tanan, congratulations. No? Lahi ang mo gamit sa imo ha. But I pray, wala jud na diri. Kay puro tagdangkig batasan. Amen? Humble. Amen? Dali ra kayo. Dali ra kayo kuan. So dili ka kabayo. Kaya ang kabayo kay manipa baya na. Yes, royalty. Pero manipa baya. Nya, kailangan pa baya busalan ang kabayo before magamit. Kabalo mo ng busal? Kanang ginabutang gani kanang beat. Kanang ibutang sa baba. Tapos kung birahon ni mo muadto diha, kung birahon ni mo muadto sa pikas. Ang dangking nga gigamit ni Jesus Christ wala baya toy kwan. Beat sa iyang kwan, sa iyang baba. So take note no.
Dali ra jud kay siya tudloan, no? So, basahon na lang ninyo itong Numbers 22, verse 28, no? Katong time nga ang donkey nakigstorya kay Balaam. Na mo na akong na-research kaniya about kay Balaam. So again, ang donkey ang gigamit ni Lord para mo speak sa mga prophets. So dili jud imposible nga pwede ka mo correct, mo rebuke sa mga pastors nga if gamiton ka ni Lord. So ang kilang jud diha is humility, magambol down ra jud mo permanente. Amen. Kay usay daghan kay kumamit nga mga pastors. Nya, pastoryahon nimo grabe daghan kay siya naibawan. Magilom na lang ko. No, ilom na lang ko ana. Mabot ra jud ang time nga kuan no nga dili man ta maghambog kanang maghinambog ba. Dali na lang lami na gud unta sultian nga gusto mo ka masabtan pa nimo lalom-lalom gamay na imo ginastorya. Mo login ka sa mong Spotify, mo ana na lang unta ka ba. Pero dili man na mo mahimo ngano man wa man nangita ang Ginoo mga prideful nga mga tao. So siya na lang mo discover, makita na lang nimo ang Ginoo ray mo lead sa iya mo ato sila sa Spotify. Ma-amaze bud sila unsa atong mga ginahimo. Kilala lang makakita bud sa atong mga ginapanghimo. Dili na nato kailangan maginambog. Amen? Tanawon ninyo. So God will use a stupid animal to speak His word, not those who are clever. As a servant of God, we must seek a low profile before others. Amen? Low profile lang ta sama ni Jesus Christ. Amen? Do not seek a high position and a high profile or luxury cars before others. Mao jud ni kay ngano man Jesus Christ nagkabayo ra baya. Bantayan na ninyo. Kung tanawon ninyo si Jesus Christ, low profile lang kaayo. Kung tanawon ninyo, ani, moabot man sa time no nga i-prosper mo ni Lord na kabalo ko gina-prosper naman mo ni Lord. No. Maintain lang ninyo yung low profile. Dili ninyo kailangan nga kung nakinegosyo and nakinegosyo and kaya nimo mo palit, okay ra mo palit ka. Pero maintain lang jud ang humility. Dili ka na ang sobrahan pag kay profile diya nga murag kuan na kayo kang ano man. Pasahon nato ni Matthew 21 verse 5. Checking on. Matthew 21 verse 5. Tell the people of Jerusalem, look, your king is coming. Tanawa kinsa ato ang king. Kinsa man di mo ang king ginatanaw nganong nagpuyo man ka sa luxury. Kana ang bantayan nato. Kay for example, kung ikaw nga pastor, luxurious kay kag kinabuhi, luxurious kay kag tanan mga sakyanan, tanawa ang imo ang king ginatanaw. Mamay ang gingon diha, look. Behold niya na siya or look niya na siya. Sa other translation ana, behold. Tanawa imo ang king niya na siya, tama? Your king is coming to you. He is humble. Oh. Karon, kinsa ang imong ginatanaw? Kung bugiro kay ka, lahi nga king ang imong ginatanaw. Amen? Riding in a donkey. Nakoy gi-kwan diri gi-AI nga picture. Salamat AI, salamat Lord, no? Sa mayang gingon? Look at your king. Mo nang gwapo nga ikuan nato kanang ipa-frame nimo ba? Para moabot ang panahon nga palambuon na ka sa Ginoo, look at your king. Para ma-remind ka ba nga simple lang kayo atong Ginoo nga ginatanaw. Amen? Dili katong mga garbuso kayo nga kuan kay basig dili ang Ginoo ilang ginatanaw, kundi dili ang pastor nga ilang gisundan ang ilang ginatanaw. Pwede na may tabo. Kay kung ang pastor nimo luxurious kayo og sakyanan, pwede nga imuha pod ng awaton. Kay ang imuhang king dili na si Jesus Christ. Which is mo may gingon dito kaganya, look at your king. He is humble riding in a donkey, not in limousine.
Nakuha na to. I-remind tawa, mo na kung basahon ninyo ang mga ginatudlo ni Jesus Christ, mambul down jud kaani ba nga mopalo ka saya, bantog ra gyay niingon niya sa Matthew 28 nga teaching them everything that I have commanded. Tanan na akong gitudlo nga naman matulid jud ang batasan nato kung kana ang ato ang itudlo. Dili na kayo katong mga laglom kaayo nga gitudlong Moses nga naman tingala ka nahimo kang relihiyoso pero ang batasan wala usab. Amen. Look at your king. This is our king. Jesus Christ is our king. Dili kaning mga pastor nga magwapog sa kanan. Amen? Napa mo diha? Pwede ka mo palit og sakyanan nimo at your own expenses pero kung gamiton pa nimo ang kwarta sa tithes and offering para palit kag sakyanan nga gwapo, mo dili so dili na nimo pwede himuon. Amen? O nya mang challenge pa ta diha og tao para lang pangbayad og monthly ana ni pastor, murag dili jud na maayo para lang magwapo ang sakyanan. Amen? Di na ito na imon. Nga naman, look at our king. He is humble and riding at a donkey. Amen? Dili horsepower ang iyang gigamit kay wala man horse. Wala siya nag-ride si Jesus Christ. Di ba katong mga naka sila yung mga chariots tunguna? Katong mga king. Jesus Christ, simple ra kaayo. Amen? And kamo pod, kung gisakyan mo sa Ginoo, I believe gigamit naman ta sa Ginoo, gisakyan naman ta sa Ginoo. Na naman ang Holy Spirit sa tuwa. Unsay gihimo karon sa mga tao? Basa na to. Matthew 21, minamuha niya para di mangdako atong mga ulo. Matthew 21 verse 8. Most of the crowd spread their garments to the road ahead of him, and others cut branches from the trees and spread them on the road. Take note, ang mga robe sa mga tao, gihimo nilang murag carpet sa dangki. Gi-honor nila ang paglabay sa Ginoo. Pero kinsay ni tunob dito sa kwan, sa mga robe? Ang dangki. Tama? Kung naa sa imo ang Ginoo, makadawat yung tag-honor. Tama? Pagbisita nimo sa ilang balay, i-honor ka. Pero dapat maintain gyapon nimo ang low nga posisyon nga naman. Ang uban manggod, naano sa Ginoo, magpa-VIP pa ba? Pero magpa-importante pa, mga yung anak. Kanang gusto jud nimo nga ipalingkuron jud ka sa tubangan, mga ana dili ka. Tawagon pa jud mo kanang magpa-importante, magpa-VIP ba? Ayaw jud na yung nimo ang ano man. Pag humaggamit ba ya sa dangki, wala na ba yan nanagad aning dangkihan eh? Paggamit ni Jesus Christ aning dangki, na pa ba scripture diha nga gisabunan pa ning dangki, giliguan ning dangki? Walay. Paggamit sa iya ha, sa Ginoo, gi-honor siya, apil po si Jesus Christ ang gi-honor, napil ang dangki. Tama? Pero wala yung account diha nga nagpa-VIP ang dangki. Mao na nga reminder sa tuwa. Kung ikaw giimbitahan ka sa imong life group, di ka mangita jud ka diha og mineral water, o unsa ba kanang ay mineral water? Ano? No pasosyalan ba jud kay ka ba para kuan ka diha? Ngambuldan ka. Nay dessert diha. Wala aircon yung balay, mga anak init man, mga anak ano. So, pa-VIP ka, dili jud na mao. Amen. Humble ra jud kayo ta. Amen. Dapat mag-humble down ra jud ta permanente. Kita maghinambog. Namo diha? So, most of the crowd spread their garments. Amen. Do not think that you are an important person if gigamit ka sa Ginoo. Mao nang kadaghanan sa uban no nga importante jud kayo. Mao yun na akong nabantayan before. Kanang imbitahan ka dapat kuan jud kanang mabutang jud ka dito sa plastar jud ka. Serbihan ka, ayan na. Limpyuhan pagbalay. Kabalo ba mo? Yes, magkaroon man yung tag-authority sa tao. Bantayan po ninyo. Sa another angle po ani nga kwan, the Lord spoke to me. Kung gamiton yun day ka sa Ginoo,
magkaroon kag authority sa people. Ngano man gilatag nila in front sa dangki ang mga ilang mga sanina. Ngano man, because nagsakay ang Ginoo sa dangki. Same sa imo ha. Kung naka sa Ginoo, nakay kwarta o wala, nakay authority sa mga people. Sa mo, di ninyo mapansin no sayo, may mga kwarta. Pero nga naman naaragyapon may authority because God is with us. Same mo ah. Pero sa kalibutan, kung wala na kay kwarta, di nakatagdon. Di nakaduulan. Nga naman, duulan rakay ka kung dagan kay kagpainom. Oh. Naba mo diya? Duulan rakay ka kung nakakay may pasigarilyo. Oh. Nakakay painom. Oh, maduulan ka ana. Pero karon, kung naa ka sa Ginoo, katagan kag authority sa Ginoo, magkaroon kag authority, ma-honor ka sa mga people. Amen? Napa mo diya? So again, apart from you, Lord, I am nothing. Amen? Importante jud kayo, pasudlon jud nimo sa imong kinabuhi ang Ginoo. Mag-humble down jud ka para magamit jud ta sa Ginoo. And makita ninyo, ang pag-honor sa atoa sa mga people, mag-flow ra na once nga naalo jud si Lord sa imong kasing-kasing. Amen? Automatic ra man to gilatag nila ang kwan, ang ilahang sanina dito sa road. Wala na may nanugo sa ilaha. Why? Because they acknowledge Christ sa imuhang kinabuhi. Amen, magtingala ka, pray sa moa. No? Maski kinsa na lang ga-honor po din eh. No? Kanang silingan, ga-honor. Maski unsa na lang gi-honor. Nga naman, nganong dili man tanan iyang i-honor? Among silingan. Nganong dili man tanan among silingan? Why? Because they acknowledge nga na ang Ginoo sa among kinabuhi. Amen? Same mo. People will honor you if they acknowledge na na ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? So, you are being honored because the Lord is within you. That's why, ang kira jud is, we need to humble down always. Amen? Let us pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you for reminding us, Father, that we need to cry out to you for our needs. Right now, Father, hear our prayers tonight as we pray for our needs, Father. Come on, you pray for your need. Need for freedom. Need nimo ma-set free ka sa imong bisyo. Need ma-set free ka sa imong pride. You need freedom for your lust. You need freedom for your vices. You need freedom for the love of money. You need freedom for the love of the world. Come on. What are your needs? You need a house. You need a transformed husband or wife. You pray. You cry out to the Lord. Sincerely. We need to be genuine before the Lord, asking for our need. Kanang tinud-anay jud ba? Nga nangayo jud ka sa imong need. Kay gikapoy na ka na imong situation. You cry out for the Lord. These two blind men cried out for their sight because they are desperate before the Lord. Maski kinsa man ang mo stop sa imo, continue crying out to the Lord. Ignore those who will try to stop you. Ask the Lord for wisdom. And ask for the word. And ask the Holy Spirit to guide you with what you are asking and what your decisions. You ask for guidance. You ask for your need to guide from the Lord. You need to ask it in Jesus' name. You need to be specific in asking your prayer. What do you want me to do for you? That's what Jesus asked these two blind men. Pangayuwa sa Ginoo, specific. You need to be specific before the Lord.
And of course, you need to accept your conditions right now. Dawata ang imong sitwasyon karon. Ayaw tago-tago sa Ginoo. Like what those blind men. Lord, we want our eyes to be open. Lord, this is my problem. And ask also for humility, like a donkey, so that God will need you. God will use you. Father, in the name of Jesus Christ, I pray, Father, that you will give us a humble heart because you needed those humble nga people, not those who are wise and clever in their eyes. Salamat, Father. Thank you. Father, we need you to calm down the rain right now in the mighty name of Jesus. Because we need to go home safe sa among mga balay. Right now. Right now. Right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Calm down this rain. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. And Father, we thank you, Father, for using us. And because of you, we receive honor, thanksgiving from men. And tanan na mo nga madunggan and mapasalamaton ang mga tao sa mga Ginoo. Among ibalik sa imo. Because everything nga mong mahatag comes from you. And we are nothing without you, Father. Apart from you, we are nothing. And salamat, Ginoo. Thank you, kayo. Thank you for your word, Father. We love you. We praise your name. In Jesus' name. Amen and amen. Okay? Katong mga basa, dari mo.